Hello and good evening everyone and welcome back na naman sa ating channel. Nandito naman po Expat Update at mag-update sa inyo ng mga nakakalap nating mga pangyayari. Ayan. Ito sa episode natin ito. Ang pag-uusapan natin itong yung mga reaction ni itong si Alan Peter Cayetano at saka si pagtatagpi-tagpiin natin to. Ito pagtatagpiin natin para kung sakali hindi din ang gagaling sa atin yung conclusion kundi galing din sa kanila. So itong kay Senator Alan Peter Cayetano ang kanyang saloobin dito ay tungkol dito sa mastermind from Zaldico. Tapos hindi rin siya naniniwala na si Zaldico lang ito. Kasi may mga lumalabas na pati mga video nakita natin sa video dyan sa may Facebook. May nakita ko dati na yung leak nila sa yung kung sino yung military na yun, nakausap ni Zaldico na approve na raw yung budget. Na-insert na raw nila. So, tuwan-tuwa sila. So, ito naman, dito naman tayo sa may kay Alan Peter Cayetano. Mamaya tayo mag-reaction inshallah. So, let's go! Mr. Senator Alan Peter Cayetano. Yan. Sa inyo in part of the opposition? Let's see, after Ombudsman Remulla sees the documents na pre-provide na rin. Yung iba dun, sa inyo sa media na mismo, lumabas. Yung iba kay Senator Joel, di ba? So sa akin, right now, benefit of the doubt, nagkamali lang. Right now. Pero yun... Ito yung sinasabi niya rito, yung tungkol doon sa kaso ni Joel Villanueva. Doon sa kaso niya dati, nung siya pa ay congressman. I think around 2016 to 2019, parang ganun yata. So, titignan natin. Nga, makikita nyo tuloy ngayon, in context ng flood control, na talagang yung iba sa amin ay target talaga. Sir, sinong umaatake sa inyo? Sino? Sorry? Sino ang umaatake sa inyo? Sino daw umaatake sa kanya? Many, but definitely the mastermind. Yun. Hindi ba we've named it many times. And yan. Etong mga media naman, tatanungin pa kung sino yung mastermind. Ngayon, kung ordinaryong tao tulad namin, sasabihin nyo ng mastermind, edi isa lang sasabihin namin dyan. Sasabihin ko dyan si Zaldico. Kasi siya lang binabanggit. Tapos sasabihin ko rin si Martin Romualdez. Kasi binanggit din ng mga ibang witness dyan sa nangyayari sa Blue Ribbon. Kaya kung sakali, hindi pa niya sasabihin. Siyempre, baka mamaya siya ang balikan dyan. So, let's go. Tuloy. Of course, lumalabas ngayon sa hearing hanggang kay Mr. Zaldico. But wala naman, kayo ba naniniwala kayo hanggang dun lang yon? I don't think there's one mastermind. I think it is a group of people who came together, maybe stumbling into it. Yung latest ko narinig is that nalulun sa sugal sila Bryce at kailangan nila ng pera. So wala naman sa usapan Ghost, napunta sa Ghost, nagustuhan nila, natuto, in-export din nila sa ibang district engineer. That can be true or not, but until now... Sandali lang, itong sa isang malinaw din to na sistema dyan sa mga sugal-sugal, Alam nyo kung isa sa mga dahilan, kung sakali, na totoo itong nasa akin, kasi ito, halimbawa may dala-dala silang pera, sabihin na natin 5 million o 20 million, sabihin na natin yan. Ipapasok nila sa casino yun. Tapos, matalo, kukunin nila yung halimbawa, nagpasok sila ng 20 million, okay? Tapos, papalit mo yun sa chips, di ba? Then, after sa 20 million, matalo, halimbawa, manalo ka, nadagdagan yung pera mo na 20 million, withdraw. Bibigay na lang sa'yo, cheque. Di ba?
Ganon din, pagka natalo ka, halimbawa natalo ka ng 5 million, di may 15 million ka pa. Palit mo na, withdraw. Hindi naman sa'yo bibigay sa'yo yun ng cash eh. Okay, bibigay sa'yo check, tapos ipapalit mo na lang sa bangko. So, yun, malinis ng pera. Isa sa mga sistema yan. Money laundering. Ayun ang isa sa pagkakaalam ko. Tapos, yung talagang nalulung sila sa bisyo ng sa pagsusugal, nasa kanila na yun. Kung talagang nagsusugal sila o para lang silang nagpapalit, para yung dinala nilang pera, magiging malinis na. Kumbaga, yung galing sa, kung saan mang galing, dadalhin sa casino, tapos sa casino, pagka, kung ipapalit nila ng chips, diba? Tapos, pagkatapos ng pagsusugal nila, kung magkano yung matira, o magkano yung panalo nila, di yun na lang ilalabas, through check na. Ilalabas nila, tapos kukunin na lang sa bangko. Ganyan ang sistema dyan. Yung pagkakaalam ko. So, tuloy. I have not heard from the DPWH, from the ICI, DOJ, or Ombudsman a working theory. Napaka-importante sa kahit anong investigasyon ng krimen, ano yung kwento, ano yung narrative, ano yung working theory. Kasi dun mo makikita yung motibo, di ba? And obviously, RJ, we have some people in our minds, but we'd rather the evidence speak for it. Hindi ako naniniwala dun sa mag-name ka muna to follow yung ebidensya. Doon ako sa lumabas muna yung ebidensya. Tapos alam na natin kung sino, di ba? So all throughout yung kay President Erap, kay President GMA, yung kay yung mga investigasyon in the past, di ba? Nauna muna yung ebidensya, saka kami nagsalita. So yun lang pakiusap namin na ituloy-tuloy natin yung investigasyon na to, pero huwag tayong payag na ma-distract. Kung sana pending yung kaso at saka dapat siyang alisin, di kahit member siya ng minority, kahit sino man siya, di ba? Kahit Senate President siya. Pero ngayon na nakita nating maling-mali, sana tayuan ng buong Senado at sana nga nagkamali lang and medyo madisiplina ni Ombudsman Boying yung nagbigay sa kanya nun. Sir, anong advice yung kay Senate President kayong ipapareceive daw sa Senate yung particular na inilabas niyo? It's not for me to advise the Senate President, di ba? But yun ang difference ng minority leader at saka ng Senate President. The Senate President is not only the father of the majority. Siya din ang tatay ng buong Senado. At isa pang linawin pa natin dito. Noong panahon na Senate President si Tito Soto noon, nangyari tong na to eh. Ito yung nangyari tong kaso na ito eh. Yung kay Joel Villanueva. Kaya alam ni Senate President yan dati na yung kaso na yan dismiss na noon pa. Kasi siya ang Senate President noon. Tapos nagmaang-maangan siya, hindi niya alam. Hello Senate President, nasaan ka? Diba? So pagka ang Senado na inaatake o kahit membro ng minority, kahit independent pero foul, mali, ang mabubugbog yung institusyon, tandaan nyo, 24 lang kami. So napakadali na maglabas ang ombudsman para sa 8, 9, and then gibain ang Senado. But I'm not ready to say that intentional to sa part ni Ombudsman Remulla. Ako'y naniniwala, mali yung remember, saan ba nag-umpisa to? Isa lang, kay dating Secretary Leila de Lima. Nasa kagustuhan niya ipakita na patas siya, hindi lang kalaban ng Aquino administrasyon ang kinasuhan din si Joel Villanueva kahit na walang pruweba, walang ebidensya, at kahit mali. Kahit sa confirmation hearing niya, inadmit niya na kulang na ang pirma, ang letterhead, buhay party list. Ang pirma, hindi pirma ni Joel, tinuloy pa rin niya. Diba? So, yun, Ombudsman Remulla does not deserve advisors like Leila de Lima kasi mapapahamak ka lang. Mapapahamak. Unfortunately, malakas ang boses ngayon sa administrasyon. Naniwala tayo dyan kasi nga sa sarili nga niya, napahamak siya. Diba nakulong siya? Ngayon lang ang lumaya yan dahil sa ibang presidente.
Pero kung hindi si Bongbong Marcos ang magpapalaya dyan, naniniwala tayo na hindi pa makakalaya yan. Pinalaya yan para maging atakdog. Okay? Ayan. At sa House of Representatives for her own purposes. This is not for the people. It's their own politics. Sir, i-release nyo rin po ito bukas since sasana sa budget ng ombudsman. I'm waiting what his response after he reviewed this, di ba? There are some debates for me that are worth it. There are some debates na it's just a show, di ba? So sa akin, whether harapin siya o hindi sa budget, it's a matter of what's right or wrong. Assuming he wants to reverse that, may proseso yan. Kung gusto niya i-revive, may batas yan, may proseso. Pero hindi naman pwedeng biglang susulat ka at sabihin mo yung mas maagang desisyon na re-reverse na later on ang masusunod. Di ba? Hindi naman pwede yun. Sir, Malinaw yun. Walang due process nun. Martial law na tayo nun. Sir, kauuto lang ni Remulla pero palpak na agad yung informasyon yata at yung pinahayag. It happens, and as I said, let's give him time to review it. Malinaw naman yung mga dokumento. So I'm looking at the bigger picture. The news here for me is not the mistake, but rather, is it an unwitting, kasi pwedeng wittingly or unwittingly yung atake sa Senado. Unwittingly na yung ibig sabihin, di mo sinasadya, hindi mo alam atake. Kasi finid ka ng mali. Wittingly means talagang nag-target ka. And I don't believe Ombudsman Remulla will do that. I think his heart is in the right place, pero napakaraming boses. Remember, no? Bawat distrito na may project ang 15 contractor na to, nagtuturuan na yan. Kasi may politika dyan eh. May naglalaban na mayor dyan, may naglalaban na governor dyan, may naglalaban na congressman dyan. Diba? Sa national, ganun din. Bawat gawin ng pink, galit DDS, galit yung Marcos, galit. So, iba-iba na kampihan ngayon. But yun nga ang point ko po, di ba? When does politics give way? First, bansa na natin tinatamahan eh. Mga Pilipino, pag nagta-travel, kinakansyawan na, nakorap kayo eh. Bilangin nyo ha, duda ko walang 10,000 taong involved dito eh. Sama mo na lahat ng DPWH, sama mo na buong Kongreso, sama mo na ilang kabinete. Baka 3,000, 5,000 ang pinag-uusapan sa corruption. 110 million Filipinos tayo. Deserving ba na sa ibang bansa at tawagin buong Pilipinas, buong Pilipino na corrupt? Kaya nga ini-expose eh, di ba? Sa atin, sa local, naiintindihan natin yan. Naiintindihan natin na hinahabol natin corrupt. Pero sa abroad, hindi eh. Kasi nga, it's being handled like a circus. No? Even in the Senate. That's why lagyan natin ng konting ayos. Di ba? Let's not think that we can do anything and bahala na yung consequences. Lahat ng action natin may consequences. Pwede ako magwala dito ngayon. Pwedeng ko ano-ano sabihin ko. Pwedeng ilabas ko kung sino tingin ko mga mastermind. It won't be helpful if it's just part of the circus. So, Sen, yung Yan, sino na yung mastermind? Gusto niyo po na yung mag-investiga sa ICI is meron ding opposition na kasama mismo. We have to find a way na mas mabilis ang investigasyon, mas mabilis yung pagkaso, at hindi tayo ma-distract. So, kung kinasuhan ka agad, si Alcantara, si Yusek, si Bryce, si JP, etc. Kinasuhan ka agad kasi ghost eh. Ano pang hanapin mo? Ghost. Tapos nakapag-apid-apid yan one time, malinaw. Eh ngayon tuwing hearing, pabago-bago eh. Diba? So, ang problema sa ICI, sila mismo nagsabi, kulang kami sa power. Pero pati sila napagbibintangan na anong direksyon nyo. At kasi, sino ba nagbibigay sa kanya ng dokumento? Aside from yung mga gumawa nito, DOJ, DPWH, Office of the Ombudsman. Di ba? So, wala rin tayong tagabantay doon. What's your comment po na ina-live na yung hearing sa ICI? Very good. Thank you ICI na nakinig kayo. Di ba? And thank you na kayo mismo nagsasabing you need more powers. But sa akin din, let us bulletproof them in terms of yung faith ng tao. And the way Ayun. So, sabi niya, yung about sa mastermind, dito tayo kay senator. Dito tayo kay Mayor Magalong. Ito yung mga isa sa mga dahilan kung bakit nag-resign to sa Na kasi alam na niyang tatanggalin din naman siya dahil yung kanyang stand
is talagang tutukuyin din talaga yung mastermind. At naniniwala to si Mayor Magalong na hindi pwedeng ang mastermind lang ay si Saldico. Kasi hindi naman siya ang speaker, kundi siya lang ang ng appropriation committee ng appropriation. So, APRO. So, andyan pa rin yung speaker. So, hindi siya naniniwala. Kaya kung mastermind ang pag-uusapan, is may tinutumbok na itong si Benji Magalong. At ayun, linawin natin ha, hindi tayo supporter ni Benji Magalong, hindi rin tayo supporter ni Alan Peter Cayetano. Ngayon, kung saan yung nakikita natin na tutumbok dito sa tinututukan nating flood control project, titignan natin yung kanilang mga kredibilidad kung talagang sila nga ay para sa taong bayan. So, ito, kay Mayor, yan. But has time given you, I would say, clarity or more questions than answers on why the things turn out the way they did? Well, before I resign, and you're referring to my resignation. Yes, sir. Before I resign, even if I read or I saw the press con, I saw the video. In just a matter of 30 minutes, I finally decided na I have to get out. It was more of a conviction. Kung hindi mo rin lang ako pag-iimbestigahan, anong gamit ko sa ICI? Useless lang ako doon. Ano yun? Furniture lang ako doon. Tapos tatanggap ako ng allowance. Di ba? Wag na. In fact, wala akong natanggap na allowance. Klaro lang yan. No? I would like to state with clarity, wala akong tinanggap na allowance, wala akong tinanggap na remuneration. In fact, yung mga expenses na nangyari during the past 2 weeks that I was with ICI, going around, hindi namin chinar sa ICI. But have you spoken to the President after your resignation from the ICI? Well, I never had the chance to talk to him. Kuminsan na ako konsensya rin ako bakit hindi ko siya kinausap. But I'm sure he understand. I sent him the letter. Nag-text din ako kay Executive Secretary. Tapos I also informed the chairman through the executive assistant. So all channels talagang covered. And I had a chance to talk lengthily with Secretary Vince Dizon. Explain ko, pinakita ko sa kanya. Pati nga siya galit na galit din. Kinakausap nga niya ako na kung pwede wag ko ituloy. Pero I've made up my mind. I've decided. So alam mo, if I decide, wala nang atrasan niya. Yun na talaga yun, Mayor? Yes. Okay. But you're referring to a press con made by Palace Press Officer Claire Castro on September 26 when she mentioned that your role is an advisor and not an investigator. Yes. Lumaki na to ng lumaki. But to close this chapter of between you and Palace Press Officer Claire Castro, sa kanya po ba masama yung loob nyo? O siya ba'y naging punot dulo ng resignation nyo from the ICI? Well, kumbaga, yun na yung coup de grace. Coup de grace na yun. Unang-una, sasabihin nila sa akin na wala akong karapatang mag-imbestiga dahil legal advisor lang o special advisor lang ako. Kayo naman ang gumawa ng designation ko eh. Di ba? Hindi naman ako ang gumawa nag-coin nung designation ko eh. Silang gumawa nun eh. Pangalawa, the chairmanship was offered to me but I declined. Because I have to resign as mayor. Kaya sabi ko nga kay Sec Vince, wag niyo na lang ako isama dyan. Para wala tayong violation ng batas. Pero tutulong pa rin ako. Sabi ko, from a personal na effort, initiative ko, tutulong ako. But then sabi niya sa akin, hindi sir, ang decision sir is isasama ka raw namin. Sabi niya, makakatulong ka rito. Sabi ko, kung ganyan, okay. So sila yung gumawa ng designation. Ngayon yung binabanggit na I have no authority. Kasi 3 issue yan eh. This time, una, yung first issue is I'm just a special advisor, not an investigator.
Second is, I don't have any authority over the PNP and CIDG. True. Wala naman ako authority, di ba? Except yung police force ko rito sa Baguio, wherein I'm given authority by the NAPOLCOM to supervise yung police force ko rito. It's true. Pero we entered a MOU. During my first week pa lang, talaga in-arrange na kagad namin na magkaroon ng MOU with the Philippine National Police kasi hindi namin kakayanin eh. Isipin mo yung authorized head count ng commission is just 30. Eh sa laki ng nakita namin, thousands and thousands of anomalies of infrastructure projects that are tainted with anomalies. Paano mo i-cover yun? So, you need force multipliers. Kaya nagtataka ako. Another issue is there's a conflict between my job as a mayor and my assignment or my mandate in ICI. This was already raised before. Sabi ko nga, wag niyo na lang ako isama dyan eh. Pero sila naman, nag-insist na maisama ako. Hindi naman ako. Sinong sila? Well, Malacanang, syempre. Malacanang naman ang may order niyan, di ba? So, bakit yung ako sisisihin? Kayo naman ang gumawa ng paraan na maisama ako dyan. Yeah. But yung hindi ko nagustuhan niya, okay, tanggap ko yun eh. Tatanggapin ko pa yan. Ang hindi ko magustuhan yung meron kang below the belt na babanggitin mo na maanomalya na tennis court project dito dahil Diskaya ang gumawa. Ay, sobra na yun. Pang-iinsulto na yun. Kaya nag-decide na lang ako na better na get out. But to be clear, wala po kayong sama ng loob kay Pangulong Ay, wala. Marcos? Alam mo, napakabait ng ating presidente. I saw the sincerity, I saw the professionalism, at maganda yung pakikitungo sa akin ni Presidente. Kaya nalungkot lang ako na talagang gusto ko man magtrabaho sa kanya, pero ito naman ang nangyari. Kaya, but don't you worry, tumutulong pa rin naman tayo sa kanya. Yung kanyang kampanya ng corruption, nandiyan pa rin tayo. Do you believe, sir, may mga nag-instruct kay Yusek Castro to say those things when in fact she's speaking on behalf of the President and the Palace? There's no doubt about it. Ako, I have someone in mind pero ayoko na lang banggitin. Nasa Palace? I'll just keep it to myself, madam. Okay. Na para umalis po kayo doon sa ICI? Yes. Do you think it made some people parang bumalik sa business as usual after you left ICI? May mga nakahinga po ba ng maluwag? Well, syempre, mga feedback ng mga kakilala ko na tuwan-tuwa yung mga unang-una, yung mga korap na politiko. Pangalawa, yung mga contractors. At syempre, yung mga korap na bureaucrats dyan sa DPWH. Mayor Magalong, before I leave this topic on yung pag-alis nyo po sa ICI, yung issue na bring up nyo na po kanina, yung sa tennis court with the Diskaya, anong progress po nun? And once and for all, how would you like to address this issue? Unang-una, ambak ang namili sa St. Timothy, o St. Gerard rather. Ambak. And hindi pa siya controversial. And it went through a process, bidding process. Alam mo dito, very very open ang bidding process dito. Very transparent kami rito. Napaka-stricto rito. Later na lang namin alaman na pinasubcontract niya. Kaya galit na galit ako. Yung last mile, yung finishing touches, lalo-lalo na yung mismong court. Dapat tapos na kasi yan ng January 2025. Nagalit ako. Sabi ko, galit na ako dyan. Kasi nagkaroon na series of variations yan. Sinabi ko na, ipatawag mo na yung may-ari ng St. Gerard dahil kung hindi niya aayusin yan, ipapaterminate ko siya, i-blacklist ko pa yan. Tapos, natin, mag-impose na tayo ng liquidated damages. Ang gumawa kasi nung last mile dyan is Procourt. Kinontrata nila yung Procourt. Procourt is a very reputable company. And this was strongly endorsed by the Tennis Association. Meron pa kaming unpaid na payment sa St. Gerard na 27 million. Ang tanong ko sa kanya, kung aayusin nyo ng maganda yan, magkano ang gagastusin? Sabi namin. Sabi niya, sir, 8.8 million. Sabi na, 8 to 8.8 million. Kayang-kayang i-cover yan doon sa mga
Hindi pa namin nababayaran sa kanya. Kaya huwag kayo mag-alala. So, aayusin nila. Okay. So, yan. That would be, kumbaga, ang intention nila dyan is to make it a international compliant tennis court. In-announce na rin po ng ICI na they will do live streaming starting next week of their proceedings. Yeah. Is this a step in the right direction? Yeah, absolutely. Absolutely. But there will also be a time na kailangan din magkaroon sila ng mga executive sessions. Kasi may mga certain information na very sensitive. It might be subjected to misinterpretation. And in the recent weeks, napunta na rin si dating House Speaker Martin Romualdez, among others sa ICI. And lumulutang yung idea of him being a state witness. You also have the Diskaya couple saying na hindi sila makikipag-cooperate sa ICI because they were prejudged and they feel na hindi rin pagbibigyan yung kanilang state witness request. Of these two personalities, the Diskayas and Speaker Romualdez, who do you think is a more credible state witness? Wala. Maganda sana yung Diskaya kung tell all sila. Pero nag-hold back sila eh. Si former Speaker Romualdez naman I had the chance to personally engage him. Wala doon sa mga sinabi niya, wala doon sa mga pangakong binanggit niya sa akin na nasunod So how can I trust him? But who else? Sino pang mga big fish sa flood control scandal na to? Napangalanan na ba, sir? Yung mga dapat pangalanan? Ay, marami pa yan. Napakarami pa nila dyan. Yung mga nakinabang ng husto dyan sa insertions. Yan. Siyempre, isa dyan sa mga responsable dyan, ng mga lawmaker dyan, si Saldico. Yan, talaga, kaya tawag sa kanya, Boss Saldi. Diba? Boss Saldi. Yan. Gustong-gusto niya, tinatawag siya ng Boss Saldi ng kapwa niya. Tapos may presyo dyan. May presyo pa dyan. Kung datasay gusto mo makakuha ng isang project, pag presyong kaibigan o presyong kapatid, 15%, ibabalik mo sa kanya. Pero ang normal dyan, 25%. Babalik mo sa kanya. So would you say si Saldico and Speaker Romualdez are the highest official involved in this scandal? Ako personally, there's no doubt about it. There's no doubt. Sa laki ng pera niyan, hindi alam ni Speaker Romualdez. Kaya ka nga nag-speaker dahil matalino ka, di ba? Hindi mo alam kung anong pinagagawa ng tao mo. Yung ganung kalaking pera, that's taxpayers' money. Accountable ka sa tao niyan. Hindi mo naman pera yan And we're talking here about billions of pesos. Di ba, ginawa ko nga rito kung gaano kalaki yung 1 billion peso. 5 feet by 5 feet by 4 feet. You only mentioned Zaldi and Martin. What about the Senate, sir? Meron din ba? Kasi nalilink din po sila Senate President Cheese Escudero. Yes, pero wala kasi akong wala akong gaanong, I would say, grasp sa situation sa Senate. I don't have it. Admittedly, kulang ako ng mga essential elements of information that would say na I have a good knowledge of what's going on sa Senate. Okay. So, ayan. Yun na nga. So, naniniwala din si Mayor Magalong na talagang hindi gagawin lang ni Saldico. Isa yan kung bakit siya umalis. Na inunahan na niyang umalis dyan sa anong tawag dito sa ICI. Kasi alam naman niyang sisibakin siya. Di ba? Ikaw ba naman ganyan ang stand mo. Tapos ang gusto ng nakakataas hanggang kay Zaldico lang tayo. Tapos hindi ka maniniwala kay Diskaya, which is nag-link kay Saldico at saka kay Martin Romualdez. Alam mo yung sinasabi nilang tell all dito. Ito lagi na lang ito naririnig kay Senate President, naririnig kay Boying Remulla nung DOJ pa siya. Naririnig kay Magalong. Naririnig din sa ibang mga tell all. Ano ba ito tell all? Di ba tell all pa ba? Hindi pa ba tell all yung sinasabi ng mga Diskaya na
ah, 17 congressman, tsaka si Zaldico, tsaka si ah, anong tawag nito? Si Martin Romualdez. Di mag-umpisa tayo doon sa congressman na iyan. Kasi kung tell all niya talaga, pati hanggang doon sa Ilocos Norte, damay dito. Kasi nga, yan nga ang sinasabi natin. Yung mga credible witnesses. Mga credible witnesses na sinasabi natin dito, gaya ni Goteza, sila pa yung mga hinahabol ng nakakasuhan. Di ba? Kasi nga, yung sinasabi natin dati ni Senator Marcoleta, ilang beses ko nang napapanood yung sinasabi ni Senator Marcoleta about dyan sa, kung gusto mong magkahuli, magpapain ka. Kasi hindi mo mahuhuli ang big fish kung wala kang pamain. At pinaka maganda ritong pamain, iyan si mga, ayan tulad yan si Diskaya. Kasi sa mga statements ng Diskaya, doon na mag-uumpisa yung investigasyon. Tapos inilink pa ni na-corroborate pala yung sinabi ng Diskaya kay Master Sergeant Goteza. Doon sa dalawang pa lang yun, kung focus talaga ng panghuli ng malaking isda, ang administrasyon ito, ang na ito, doon pa lang sa dalawang witnesses na iyon, mahuhuli na. Hindi na tayo tatagal ng ganito. Ang problema nga, pinapatagal pa. Pinapatagal, pang bakit? Baka sakaling makalimutan natin bilang mga Pilipino. Pero, papaano mo makalimutan yung flood control na yan, na tuwing umuulan, naalala mo, taon-taon tayo inuulan. Taon-taon tayo binabaha. Kaya pag nabaha ka pa lang, maalam mo na, flood control. Hindi mo makakalimutan yung Marcos administration. Tapos kung sisilipin pa yung mga iba pang mga proyekto, dito pa lang sa DepEd, nagtataka pa ang ating presidente kung bakit daw 22 lang. Ang target nila 1,700 na classroom. Nagtataka pa siya. Magtataka kayo, binuhos nyo lahat dyan sa flood control na ipinagyabang nyo pa. Sa totoo lang, Mr. President, ipinagyabang nyo yan. 5,500. Okay lang sana kung hindi nyo pinagyabang dun sa zona Okay lang Wala mang problema Ang kaso pinagyabang. Na mayroon tayong 5,500 flood control projects all over the Philippines. Yan. Tapos nung pumalpak, binangga ng barko, na-overwhelm, ano pa yung mga ibang dahilan, na ghost project. Sino ang may kasalanan ngayon? O kayong mga, dito, baka isa sigurong may kasalanan dito, yung mga residente na may mga flood control. Hindi kayo nagre-report. Kasi wala kayong alam. Hindi nyo alam na may papatay yung mga flood control projects dyan sa mga lugar nyo. Kaya yun ang nangyayari. Paano? Yan dyan yung sinasabi nga nilang parking, sagasa, tapos ghost project. Kaya maski nga yung LGUs natin, minsan may mga pinapatayo, walang kaalam-alam. Binaypass nila. Di ba? So, hanggang dito na lang at medyo humahaba na yung ating usapan. At nawa yung ibang mga usapin sa mga susunod natin ko. Dahil napakarami ng mga sa kapalpakan ng administrasyong ito. Napakarami nating mapag-uusapan. Pero ito lang muna yung ibabahagi natin. So, hanggang dito na lang at maraming salamat po sa inyong panonood. Syukran!